basahin na lang po natin ang verse 30-20. 1 Timothy chapter 1, verse 30-20. Sa alitang pagbasa po, ako po sa verse 12, kayo po sa 13. Sabay-sabay po tayo sa verse 20. Nakita na po ba isang malakas at masaya? Amen? Amen. Verse 12. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. 13 kayo po. Who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious, but I obtained mercy, because I did it ignorantly and unbelieving. And the grace of our Lord was exceeding abundant, with faith and love, which is in Christ Jesus. 15. This is a faithful saying, and a worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Howbeit, for this cause I obtained mercy, that in me, first Jesus Christ, might show forth all suffering, for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Verse 17. Now to the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. This church I commend unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare. Verse 19. Holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwreck. Verse 20, altogether ready with. For whom is enemies and that suffer, whom I have delivered to Satan, that they may learn not to blaspheme. Tayo lahat ay mukhang kumikita tayo manalangin. Ama namin Diyos na langit, muli pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Sapagkat patuloy namin napapag-aralan ng iyong banal na salita. Na ito po ay patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan at nagpatuloy na humahamon po sa amin upang kami po ay patuloy na maglingkod po sa inyo. Salamat sa mga kapatiran na nandirito ngayon. Kayo po Ama siya magbalik ng pagpapala sa kanila. Tingin po po kanila po mga panalangin. At nawa po Panginoon, kayo po siyang patuloy na magpala sa inyong gawain dito sa mataas na kahoy. Gamitin mo po kami para sa pagbabahagi ng kaligtasan, ng katotohanan. At Banal na Espiritu, pakapuspusin mo po kami pangunahan sa lahat ng aming po gagawin. Tulungan na laging kalooban mo ang siyang aming masunod, hindi ang aming mga kagustuhan. Dalangin ko po ang Diyos, kitusin mo po ang mga kapatiran na sila po ay umatin po ng maghapon at sila po ay makakasama din po namin tuwing araw po ng prayer meeting. Salamat po aming Diyos sa mga biyaya na iyong kaloob sa kaligtasan na meron po kami. At dalangin ko po na muli itago mo po akong muli sa inyong likuran, ikaw siya makita, malulhati at maparangalan. Use me mightily for your glory. At Banal na Espiritu, kayo po siya mahusap sa puso ng bawat kapatiran, dito po sa mataas na kahoy, at sa mga nabahaginan po ng inyong banal na salita, na sila po ay maghanap ng katotohanan, hanapin nila, at kanila po ipabuhay ang katotohanan. Salamat po Ama, salamat sa ministry na ipinagkatiwala mo po sa amin. Nawa kami po ay maging karapat-dapat sa ministeryong ito at kami po ay magkaroon ng isang malinis, maayos na buhay na talagang katanggap-tanggap po sa inyo. Aking binabalik sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po ako. Okay, sa akin po ng verse 12, dito po natin kukunin ang ating po pag-aaralan ng title, But I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, putting me into the ministry. So, ito po yung title, the ministry. Mga kapatid, mga minamahal, ito po church, ito po ay ministry ng Diyos, ito po ay hindi sa akin. At sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 4, verse 2, tinan po natin ang ating pong Bible sa 2 Corinthians chapter 4, verse 2. So sabi po dito sa verse 2 ng 2 Corinthians, nandiyan na ba kayo? Say amen? But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestations of the truth,
commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. And then, I think, 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Ilang po natin. 1 Corinthians chapter 4. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So mga kapatid, na talagang ito po ministry, ito po ay sa Diyos, hindi po ito sa akin, hindi po ito gawa-gawa lamang. Diba? Ito po ang church na ito ay maaaring ako po nagpapastor, pero ang Diyos po ang founder po natin dito, ang ating po Panginoong Jesus. So ito po ay sa Diyos galing. At ang ministry, ito po ay pinagpatuloy ng mga alagad. So sabi nga po sa Matthew 28 verse 19, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." So mga kapatid, sasagutin po natin ang ilang mga bagay, ang ilang mga katanungan, why we are in the ministry. So kung titingnan po natin ang mga talata na ating pong binasa sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, sabi po dito, "And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry." Unang-una po ang Panginoong Jesus, ang Diyos ang siya po naglagay po sa atin dito. Hindi po ako ang naglagay sa inyo dito. So kung bakit tayo po narito sa ministry, ay ang Panginoong Jesus ang siya naglagay po sa atin dito. At kaya nga po sabi po dito, "For that He counted me faithful, putting me into the ministry." So ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ang naglagay sa atin dito sa church, dito sa ministry. So kung bakit tayo po ay narito. At sasagutin din po natin ang katanungan, why we have accomplishment for the ministry? Bakit tayo mayroon nagagawa sa ministry? So una nga po ay ang Panginoong Jesus ang siya naglagay sa atin dito, hindi tao. Amen? And then why we won't give up in the ministry? Bakit hindi tayo sumusuko sa ministry ng Diyos? Marami tayo naririnig na talagang mahirap ang ministry. Hindi madali ang ministry. Na talagang kung titingnan natin, babalikan natin ang buhay ng mga kapastoran po noon at ng mga kapastoran ngayon na hanggang ngayon ay nagpapastor pa rin. Na talagang sila sa ministry, sa kanilang paglilingkod, sila po ay nag-uulam ng target. Ang target ngayon pala ay yung asin. Kasi nakaturo yung daliri, nandiyan ang platito ng asin, tatargetin. O ayan. O. Kaya target. So ganun po ang buhay ng mga kapastoran po noon. Na talagang kaya masasabi natin mahirap ang ministry. At sabi pa nga ay yung sapatos ay para maging itim lamang ay itutubog sa jubos. Alam niyo ba yung jubos na yon? So hindi alam yan ng mga kabataan ngayon. So yun po, na talagang para magkaroon din ng itim na pantalon ay itutubog din sa jubos. So ganun po kahirap ang ministry. Pero bakit ang mga kapastoran na ito, bakit yung mga mananampalatayang ito ay nagpatuloy? At kung titingnan po natin, kung babasahin natin mismo ang Bible, di ba? Doon sa Book of Acts, na talagang makikita natin napakahirap ng ministry. Bakit? Sapagkat yung mga mananampalataya, walang ginagawang masama, hindi nagnanakaw, hindi nagbibisyo, pero sila ay pinapatay, ikinukulong. Di ba? So ganun po kahirap ang ministry, ganun pa man, hindi sila sumuko. So sapagkat ang katotohanan nga po, sabi nga po dito sa verse 12, una, sabi po dito, "And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me." So ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayahan upang malampasan natin, mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok dito sa ministry, yung mga kahirapan dito. Siya yung nagbibigay sa atin ng kakayanan upang ito ay ating mapagtagumpayan. So yun po sinasabi po dito na, "And I thank Christ Jesus, our Lord, who hath enabled me." So kaya mga kapatid, huwag tayo magyayabang sa ministry. Na huwag natin sasabihin, kaya tayo narito dahil magaling tayo. Na kaya nagpapatuloy ang Jesus Christ Bible Baptist Church kasi magaling ako. Hindi po. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayanan. Yun po sinasabi dito, "Who hath enabled me."
So siya yung nagbibigay sa atin ng lakas upang ito po ay ating tayo makapagpatuloy sa ministry ng Diyos. So yun po isang dahilan, and then kaya po tayong magiging mayabang. Huwag natin i-compare yung ating ministry doon sa ibang churches. Diba? Nasasabihin natin, ay napakahina ng pastor doon, no? Ang Diyos ang siya nagbibigay sa atin ng lakas ng kakayanan po dito. Kung bakit nagagawa natin pangunahan ang bawat mananampalataya, kung bakit meron tayo na ituturo sa kanila, bakit si Brother Edwin ay nakakapagkandap ng mga choir. So sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa kanya ng kakayanan. Amen po ba? So kung bakit tayo po nandito sa ministry, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya yung pinag-aralan ko sa Bible School, hindi po yun sapat, kulang pa po yun. Marami nga itinuro sa Bible School, pero marami pa rin akong dapat matutunan. Pero natututunan ko ang ibang mga bagay, nagagawa kong ibang mga bagay, ito ay dahil sa Diyos. Ang sabi po ng 1 Corinthians 15:10. 1 Corinthians 15 verse 10. Sabi po ng talata, nandiyan na ba kayo? Sabi po dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto na, but by the grace of God I am what I am. And the grace of God which was with me was not in vain. Na yung biyaya ng Diyos na nasa sa akin, which was bestowed upon me, na ipinagkatiwala, ibinigay ng Diyos sa akin, ay hindi nauwi sa walang kabuluhan. But I labored more abundantly. Subalit ako ay sumasagana ng marami, na talagang siya nagpapagal ng marami, nagiging mabunga si Pablo, than they all, nang higit sa lahat. Yet not I. So sinasabi dito ni Pablo, hindi ako, but by the grace of God which was with me. So biyaya po ng Diyos. Kaya mga kapatid, na anuman yung nagagawa natin kahit wala tayo dito sa ministry, kahit nandun tayo sa trabaho, nandun tayo sa school, so by the grace of God, kung bakit meron po tayong nagagawa. So it is the Lord who has enabled us, and then it is the Lord who empowered us. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan sa ministry. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot na talaga magpatuloy sa ministry. Huwag tayong matakot na tayo magpatuloy sa ministry. So ang Diyos, kaya nga, yan, maaaring malaki yung tinatarget. So sasabihin ko po sa inyo, yung ating target na yan na 60,000, I think lalampas pa po yan. More than 60 pa yan. Diba? So ganun pa man, tuloy lagi ang anniversary. So dito sa gawain po ng Panginoon, maraming beses kong naranasan, ako'y nakipag-usap sa tao, nakipag-deal ako ng isang transaksyon, wala akong hawak na pera. Pero kapag dumating yung araw ng aming usapan, ayun na, meron akong pera. So kasi nga po, ang Diyos ang nagbibigay. So it is the Lord who has enabled us, empowered us, kaya huwag tayo matakot, huwag tayo magyabang. And then, so sabi pa po dito, and I thank Christ Jesus our Lord. So makikita po natin dito, bakit nagagawa natin magpatuloy. God, the Lord Jesus Christ, encourage us, na talagang ini-encourage po tayo. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, tuloy lang po tayo sa ministry. Kasi kung titingnan talaga natin noon, napakahirap ng ministry. Na talagang kung makikita nyo po doon sa mga tunay naman yan eh. Kahit sabihin na natin sa YouTube natin napapanood, na ang mga tao noon ay sinusunog ng buhay, di ba? Na nakagapos na sa isang poste, and then ang iba ay nakapako sa krus din, and then ang iba ay pinapakain sa leon, di ba? At pinagtatawanan pa sila, pero ganun pa man, sila po ay nagpatuloy. Kaya mga kapatid, salamat, magpasalamat tayo na meron pa rin talaga mga Kristiyano na nagpapatuloy hanggang ngayon. Hindi sila tumigil. Na kahit talagang, lalo kung mahirap tayo pumupunta ng ibang bansa, di ba? Sa ibang bansa na yung katulad nun, ng mga nagmi-mission sa India, at yung mga nagmi-mission sa Myanmar, nagmi-mission sa Vietnam,
Pero kahit mahirap, napalayo sa mga mahal sa buhay, sila ay nagmisyon. Ipinagpatuloy ang church, ipinagpatuloy ang ministry. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung bakit tayo narito, it is the Lord who has enabled us, empowered us, and encouraged us. And then makikita po natin sa ministry, tingnan niyo po ang Acts 20:24. Acts 20:24. Sabi po ni Pablo dito sa Acts chapter 20 verse 24, "But none of these things move me." So, dumanas si Pablo ng mga kapighatian, kalungkutan, kahirapan at pag-uusig. Pero sinabi po ni Pablo, "But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God." So mga kapatid, mga minamahal, tinanggap natin ang ministry. Tinanggap natin. So Paul accept the ministry. So tinanggap natin ngayon ang ministry, bakit tayo ay narito? Kaya mga kapatid, mga minamahal, magpatuloy na tayo. Kung paano si Pablo ay nagpatuloy sa ministry, na sabi nga niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, "I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith." So makikita po natin, nagpatuloy. At ang sabi po ni Pablo sa verse 6, "And now the time of my departure, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand." So na talagang hanggang kamatayan, si Pablo ay nagpatuloy sa ministry, naglingkod sa Diyos, na kahit mahirap, hindi niya nakamtan sa lupa, dito sa mundo ito, yung kaginhawaan. Nakamtan ba? Hindi. Nagkaroon ba siya ng magandang bahay? Hindi rin. Nagkaroon ba siya ng malaking sweldo? Hindi rin. Nakapamasyal ba siya sa magagandang lugar? Hindi rin. Pero ganun pa man, si Pablo ay nagpatuloy sa ministry. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang mga salitang ito ay nagsasabi sa ating magpatuloy din tayo. Tinanggap natin ang ministry ito, tapusin natin. Tapusin natin hanggang sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya yung inawit ng choir kanina, na sinasabi doon, na to join. Diba? Tanda mo yung brother David. To join. So inilagay doon, to join. Na tayo talaga, tinawag tayo, we are called to join in His work. So, ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, dapat nating tanggapin ang ministry at dapat tayo po ay nagpaparticipate sa ministry. So, mayroon tayong magagawa sa ministry. Hindi natin pwede sabihin wala tayong magagawa sa ministry. At kung mayroon tayong nagawa sa ministry, huwag tayong magyayabang. Huwag tayong magyayabang. So, Paul accept the ministry. Paul appreciate the ministry. Kaya sabi niya, "And I thank Christ Jesus our Lord." Kaya kung nandito tayo maghapon, salamat. Diba? So dapat natin ipagpasalamat na mayroon tayong service maghapon. Kaya sana may encourage yung ibang kapatiran natin maghapon. By next week, ipapalabas natin din yung commercial na pita. Diba? Oh, by next week ha, Brother Edwin. I-save mo na sa USB, papalabas natin. So ano yung lesson na makukuha natin doon sa pita? So mga kapatid, mga minamahal, kailangan natin ipagpasalamat na tayo na sa ministry, na mayroong ministry na ganito. Diba? Sabi pa nga ng awitin kanina na talagang salamat na tayo ay nakatagpo ng isang church na talagang preaching the gospel. Yun yung sinabi ng inawit ng choir kanina. Nandoon ay sinasabi na talagang salamat na mayroon talagang church preaching the gospel, preaching that Jesus died on the cross for our sins. He buried and rose again the third day. Sapagkat ang daming church sa mundo ito, pero nagtuturo ba ng tamang kaligtasan, ng tamang katiyakan patungo sa langit?
So kaya dapat ipagpasalamat natin mayroong ganitong ministry, mayroong ganitong church na tinuturo na si Kristo ang Panginoong tagapagligtas. Sapagkat kung wala ang ministry ito, nasan tayo ngayon? Kung wala ang ministry ito, kung wala ang church na ito, ay di hanggang ngayon, patungo pa tayo sa impyerno. Ewan po ba? Kaya salamat, iningatan ng Diyos ang kanyang ministry. Iningatan ng Diyos ng Panginoong Jesus ang kanyang church. Ang sabi nga ng Matthew chapter 16 verse 18, "And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." So yung church, yung ministry ng Panginoong Jesus, nagpatuloy hanggang ngayon. Hindi siya nawala. Kaya salamat po. Ipagpasalamat natin katulad ni Pablo na talagang nandoon sinasabi dito, "And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry." So mga kapatid, kaya sana, kung tayo po'y tunay na nagpapasalamat, talagang huwag tayong mapagod, huwag tayong magsawa, iba na umattend maghapon sa ministry ng Diyos. Amen. So, kaya lang talagang in the last days na talaga eh. Iba, mga Kristyano ngayon, wala nang gana sa ministry. Na talagang, so wala silang pag-ibig, pero makikita natin sa Acts 20:24, tingnan niyo po si Pablo. Acts 20:24 pa rin. Ano sabi po dito ni Pablo? "Neither count I myself dear." Diba? So, hindi niya ipinilang na mahalaga ang kanyang sarili. So, sabihin na natin na hindi niya minahal ang katawang ito. Kaya ito po sabi po dito ni Pablo, "Neither count I myself," sa verse 24, "but none of these things move me, neither count I my life." So, hindi niya ibinilang na mahalaga ang kanyang sarili, ang kanyang buhay. "Count I my life dear unto myself." Ewan po ba? So makikita natin, higit na mas mahalaga, higit na mas mahal ni Pablo ang ministry kaysa sa kanyang buhay, kaysa sa kanyang katawan. Kasi ang kanyang katawan ito, sabihin na natin na talagang hindi na siya nag-alala sa kanyang mga isusuot. Hindi na siya nag-alala sa kanyang mga kakainin. Yun yung sinasabi ni Pablo. Na talaga sinabi niya dito, "But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy." So si Pablo, hindi na niya inisip pa yung kanyang mga pangarap sa kanyang buhay. So malinaw, mas mahalaga ang ministry kaysa sa kanyang buhay. So dahil pinalagaan niya ang ministry, ang Diyos naman ang bahala sa kanyang buhay. So yun po mga kapatid, mga minamahal, Paul adore the ministry. Sana sa buhay natin, patuloy natin mahalin, pahalagahan ang ministry. Mahalaga pa kaya ang ministry, ang church sa ibang Kristyano? It seems like not important to them. Kung titingnan natin sa ating panahon ngayon, hindi na mahalaga ang ministry sa ibang mananampalataya. Hindi nila mahal ang ministry. Amen po ba? So mga kapatid, salamat, nandyan po kayo, nagpapatuloy sa ministry. Maaaring ang ibang Kristyano ngayon natutulong sa kanilang tahanan. Maaaring ang ibang Kristyano ngayon ay nanonood ng TV. Maaaring ang ibang Kristyano ngayon ay nandoon sa SM, nagpapalamig. Amen po ba? So maaaring ang ibang Kristyano ngayon ay talagang nagtatrabaho, pero salamat na kayo po ay nandyan pa rin. Na kahit mainit, electric fan lang mayroon tayo, hindi kayo nalalamigan dyan. So gusto nang matulog, pero salamat nandyan pa rin kayo. Amen po ba? So it seems na mas mahalaga sa inyo ang ministry kaysa sa ibang mga bagay. Kaysa sa ibang mga bagay. So mga kapatid, mga minamahal, Paul cherished the ministry. Minahal ni Pablo ang ministry. Pinahalagahan ni Pablo ang ministry. Sapagkat ito po yung greatest work, ang ministry. Opo, mahalaga
mahalaga na mayroong ospital. Mahalaga na mayroong doktor. Diba? Sa ospital, ginagamot ang karamdaman natin physical. Pero dito sa church, sa ministry, ginagamot yung ating kalagayang spiritual. At dahil nga sa ministry, kung ang doktor ay nakapagliligtas, nakakapagpagaling ng katawan ng isang tao, pero ang salita ng Diyos, dahil mayroong ganitong ministry, naligtas ang ating mga kaluluwa. Mula doon sa kaparusahan ng impyerno. So yun po mga kapatid, bakit talagang ito po ang pinakadakila sa lahat. Ang ministry, ang church ng ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, sana sa ating pong buhay, pahalagahan natin ang ministry. So salamat nandyan po kayo. Ibig sabihin, mahalaga sa inyo ang ministry. Kaya kung meron mga kapatiran, huwag kayo mahigit sa kanila. Huwag natin silang kaingitan na hindi nagpapahalaga sa ministry. So mga kapatid, mga minamahal, salamat. Meron ganitong church, meron ganitong ministry, preaching the gospel, preaching that Jesus died on the cross for the sins of the whole world, that Jesus buried and on the third day, He rose again. Paul committed his life for the ministry. So talagang inilaan po ni Pablo ang kanyang buhay for the ministry. Kaya sabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4, verse 6, "For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, for to me, to live is Christ, and to die is gain." So makikita po natin doon, Paul committed his life for the ministry. Kaya salamat din sa mga kapatiran. O yan, nandiyan si Brother Ed, si Brother Luis. Diba? So ilang taon na sila sa ministry. Ilang taon na silang nag-church. Ilang taon na silang nakikinig ng salita ng Diyos. Ilang taon na nilang pinabasa ang Bible. Ilang taon na silang nagbibigay para sa ministry. Pero nandyan pa rin sila. Hindi pinapabayaan ang ministry, pinapahalagahan ang ministry. Kaya nga salamat, minsan ko nang naikwento sa inyo, yung mga matatandang choir doon sa Amoncillo. Diba? Matanda na sila pero still nasa ministry pa rin. Maghapong umaattend sa ministry, hindi nagre-reklamong mainit. Amen po ba? So doon sa Amoncillo, sa church doon sa Amoncillo, hindi naman malakas ang aircon doon. At kapag naman pinuhay lahat ng aircon doon ay hindi kaya. At talagang kaya ginagamitan pa ng electric fan. So, mainit pero hindi nagre-reklamo. So, ibig sabihin, mahalaga sa kanila ang ministry, mahalaga sa kanila ang pakikinig ng salita ng Diyos, mahalaga sa kanila ang magbigay sa gawain ng Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, pahalagahan ang ministry. Paul cherished the ministry. Paul committed his life for the ministry. And then, kaya nga, nakita natin sa Acts 20:24. "Neither count I my life dear unto myself." Hindi niya ipinila ang kanyang buhay na mahalaga sa kanyang sarili. Amen? Pero sa ating panahon, alin ang mas mahalaga? Trabaho o ang church? Diba? Trabaho o ang ministry? Kaibigan o ang ministry? Ang mall o ang ministry? Alin ang mas mahalaga ngayon sa maraming Kristiyano? So, ibig sabihin, kung wala sila dito sa church, wala sila sa ministry, it seems na mahalaga sa kanila ang trabaho, ang mga kaibigan nila, ang mga lakad nila, kaysa sa ministry. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, Paul committed his life for the ministry, and then makikita po natin, Paul conformed like Christ for the ministry. Si Pablo ay talagang sumunod katulad ni Kristo alang-alang sa ministry. So ganun po siya naging masunurin. Tapusin lang niya yung ministry na ibinigay sa kanya, na ipinagkatiwala sa kanya ng ating Panginoong Jesus. So ngayong hapon, tanungin natin ang ating sarili. Tunay bang mahalaga sa atin ang ministry? Diba? So mahalaga ba sa atin, mahal ba natin ang ministry at church? So kung talaga mahalaga sa atin ang ministry, it follows na magagawa natin i-commit ang ating buhay
for the ministry. At it follows na magagawa natin sumunod sa lahat na meron dito sa ministry kung talagang mahalaga sa atin ang ministry. Amen po ba? So Paul contribute his best for the ministry. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Acts 20:26. Tingnan niyo po ang Acts 20:26. Sabi po dito, "Wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men." Na talagang kahit sino pa ang tao makakausap niya. Kahit pa yan ay taong umuusik sa kanya, kahit pa yan yung taong galit sa kanya. So ibig sabihin po niyan, binahaginan ni Pablo ng salita ng Diyos ng kaligtasan. Na kahit siya'y nagugutom, kahit siya'y nasa kahirapan, patuloy ang pangangaral ng salita ng Diyos, patuloy. Excuse me po. Patuloy yung pagbabahagi ng kaligtasan. So, ibig sabihin, mga kapatid, mga minamahal, Paul contribute his best for the ministry. Pero saan ibinibigay ng maraming Kristiyano ang kanilang best? Diba? Saan nila ibinibigay ang kanilang best ng ibang mga Kristiyano? Ibinibigay ng ibang Kristiyano ang kanilang best doon sa school. Pero ang best para sa, hindi ko sinasabing huwag ibigay ang best sa pag-aaral. Pero sana, kung ibinibigay natin ang ating best sa school, ibigay din natin ang ating best for the ministry for the Lord Jesus Christ. Ibigay din natin ang ating best. So kung ibinibigay ng ibang Kristiyano ang kanilang best sa paglalaro ng basketball, sa iba't ibang mga competition sa school, or sa kanilang trabaho, sana ibigay din natin ang ating best for the Lord Jesus Christ for His ministry. Amen po ba? So yun po mga kapatid, mga minamahal. Kaya sabi nga, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Iningatan ni Pablo ang kanyang pananampalataya. So mga kapatid, ang ginawa ni Pablo, he forsook all. Iniwan ni Pablo yung kanyang trabaho. Siya ay persecutor, siya ay lawyer, siya ay tent maker. So ibig sabihin, he contribute his best for the ministry. So iniwan niya yun sapagkat kung ipagpapatuloy niya ang kanyang trabaho, hindi niya may bibigay ang kanyang best for the ministry. Amen po ba? So kung bakit iniwan niya ang lahat? So he forsook all, he forget his dream. Kinalimutan, ayan na naman, kinalimutan ni Pablo ang kanyang pangarap. Diba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, ibigay din po natin ang ating best. So hindi ko sinabi na huwag nyo ibigay ang inyong best sa pamilya nyo, ang inyong best sa trabaho nyo, ang inyong best sa pag-aaral. Pero sana kapag nandito tayo sa ministry, ibigay rin natin ang ating best. Amen po ba? Kaya para huwag antugin, ay talagang kailangan nung nagsusulat tayo, may notebook tayo, sinusulat natin ang preaching, yung mga points dito, diba? Yung mga message dito. Kasi ganoon din po ako tinuruan ni Pastor Sosa. Na talagang, nandiyan pa nga yung iba kong notebook na talagang buhay pa. Year 2014, nandyan pa yun. Nakasulat nga, isa ko lang nasabi sa inyo, pati jokes, nakasulat po doon. Diba? So yun po ang training sa akin. At ganun po talaga ang ginawa, di ba, Brother Rocky? Ganun talaga ang ginagawa doon sa library. O si Brother Ed, nagsusulat yan. So mga kapatid, mga minamahal, so Paul contribute his best for the ministry. He forsook all, forget his dream, and he followed Christ at all costs. Nandoon ang pagsunod niya kay Kristo, kahit ano pa ang maging kapalit ng kanyang pagsunod. Kasi hindi naman siya pinangukuhan ng Panginoong Jesus na magandang bahay dito sa lupa. Kaya ako, hindi rin po ako naghahangad ng magandang bahay dito sa lupa. Hindi rin ako naghahangad ng malaking sweldo dito sa lupa. So hindi ko rin iniisip yung aking mga susukutin, pero mayroong nagbibigay. Diba?
Advance birthday yata ito eh. Thank you po ito yung advance birthday, pero salamat. Diba? So ito, suot ko na. So mga kapatid, hindi ko naman ito hinihingi, pero salamat kung mayroon nga po nagbibigay. So yun po, i-follow Christ at all costs. Kaya talaga for to me, to live is Christ, and to die is gain. For I am now ready to be offered. So talagang kahit siya'y mamatay, and the time of my departure is at hand. And then, Galatians chapter 2, verse 20, tinan po natin ang ating po Bible sa Galatians chapter 2, verse 20. Ito yung aking life verse, pero napakarami ko na pong life verse. Hindi lamang po ito. Genesis 2:18, it is not good for a man to be alone. Okay. Hindi nagtagpa ni Brother Edwin. So, Galatians chapter 2, verse 20. Sabi po dito, I am crucified with Christ. So, ako'y napakong kasama ni Kristo. Kaya talagang makikita po natin dito, ibinigay ni Pablo ang kanyang the best sa ministry ng Diyos sa pag-aakay ng kaluluwa sa gawain ng Panginoon. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So mga kapatid, mga minamahal, ibigay po natin ang ating the best sa ministry ng Diyos. To God be the glory. The ministry is greatest than all profession in this world. Ito po yung pinakadakila higit sa lahat ng mga profesyon dito sa mundo. Ang ministry ng Diyos, ang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ito ang titingnan ng Panginoon pagdating natin sa langit. Kung ano ang ating nagawa alang-alang sa Kanya, at kung ano ang nagawa natin para sa Kanyang mga anak sa mga kapatiran. To God be the glory, tayo po ito man. Tayo biro ko, pumikit tayo pinanalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po. Salamat sa ministry na ipinagkatiwala mo po sa amin. Sana sa aming buhay, kami po ay tunay na maging karapat-dapat sa ministeryo nito. Pakalinisin mo po kami at tulungan mo po kami na laging kalooban mo ang aming masunod, hindi ang aming kagustuhan. At dalangin ko po na anuman yung mga sagaban sa aming pong paglilingkod, ito po yung aming pong pinagkakatiwala sa inyo, inyo pong alisin ang mga maaaring maging sagaban sa aming pong paglilingkod, sa inyong pong ministry, sa inyong pong gawain. Salamat po, Banal na Espiritu, sa inyong pong pagkilos sa amin, paggabay sa amin, pagbibigay sa amin ng knowledge, wisdom, understanding sa inyong pong banal na salita. Dalangin ko na patuloy mo po kaming samahan at pakapuspusin, pangunahan sa lahat ng aming pong gagawin. At dalangin ko po na hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoon Jesus, matagpuan po kami na nandito sa inyong ministry, matapat na naglilingkod po sa inyo at buong puso na naglilingkod sa inyo. Salamat po sa buhay ng mga kapatiran na nandito ngayon. Nawa gamitin mo po kami na ma-encourage po namin ang mga kapatirang nanlalamig na sila po ay ma-encourage namin umattend maghapon at umattend din po ng prayer meeting. Salamat po Ama, ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.